May bagong labas na nga daw ang Anta na Klay Thompson 9 netizens. Sulit kaya ito o masulit pa rin yung KT8? O baka naman yung Shockwave 5 ni Kyrie Irving? Alamin natin yan sa vlog na to. Tara! Habang namamasyal nga ako dito sa SM sa Tarosay, nagulat ako dahil may bukas na pala na Anta dito. Para sa mga hindi nakakaalam, ang Anta ay isang underrated brand na talaga nag-o-offer din ng magagandang sapatos pang laro o maging iba pang sports. At ilan nga sa mga sikat nilang ambassadors ay si Kyrie Irving at saka si Klay Thompson. Noong mga nakaraan na nagre-review tayo ng sapatos ay marami nga nagre-request sa akin na mag-check daw ako dito sa Anta dahil solid din daw ang shoes nila dito. Ang unang pumuko ng attention ko ay yung kanilang collection from Klay Thompson 1 hanggang 8. Napakaganda nitong white and gold pero for display lang ito at not for sale. And then chinek ko na agad yung sabi nila maging official shoes daw ni Kyrie Irving na Shockwave 5. Kinihintay na lang yung pinakatatak niya pero habang wala pa yung kanyang pangalan dito, sasamantalahin ko na hanggat mas mura pa dahil for sure mas magmamahal to kapag nandun na yung pangalan niya. Sobrang daming colorway to netizens. Meron tayo nakitang black na parang galaxy. Meron din na parang may pagka bronze and white na combination. May colorful din na parang powder blue na may red at marami pang iba. Pero yung may size lang nila ako ay itong color na may pagka powder violet tsaka may konting touch ng orange at tsaka light gray. And then nagulat din ako kasi napakaganda pala ng box nito kaya na-decide ako na sukatin na rin siya. Super presentable nung box tapos makikita mo na yung specs dun pa lang sa pinakatakip niya. Isa pa sa nagustuhan ko sa kanya netizens ay meron siyang carbon fiber sa ilalim. Tingnan mo kung gaano katindi ang isang yan. Nang maisukat ko nga siya, grabe sobrang yumakap sa paa ko at parang somehow reminds me kung paano yung pakiramdam ng Lebron next gen ko nung sinuot ko to. Pero yung presyo niya ay mas mababa ng bahagya dahil nasa around 7,595 naman ang SRP netong Shockwave. Wala pang ongoing na sale pero sa pakiwari ko base pa lang sa unang suot ko sa kanya at sa pag-testing ng paglakad-lakad within that area lang ay talagang nagustuhan ko na siya at nagkaroon na agad ako ng desisyon na bumili at maitry ang Anta shoes. Ngayon, ang naging problema ko nung sigurado na ako sa pairs na to ay nakita ko naman itong mga KT8 na sobrang dami ring magagandang kulay. Ilan nga sa pumukaw sa attention ko ay itong parang kulay pink and violet na gradient tapos black naman yung top niya at saka orange yung kanyang outsole. Tapos nakakagulat kasi meron din siyang carbon fiber na suspension sa ilalim. So goods na goods ito para sa inyong mga knees. Lalong-lalo na yung mga nagkaka-knee injury dyan. Maiiwasan nyo na yan. Kaya lang, nabalitaan ko na meron na din pala silang KT9. Etong isang to sobrang fresh pa. Halos wala pa ako napapanood na reviews nito. Nagustuhan ko yung pagka-slick ng forma niya and medyo simple lang siya. Kaya super premium niyang tignan for me. Kaya naisipan ko na sukatin na din ito. Pero ang may size 8 lang din na size ko ay itong kulay na parang navy blue na may touches ng orange. So gusto ko lang magkaroon ng quick comparison kung kamusta ba ang KT8 compared sa KT9. Mas naging komportable ako sa Shockwave 5 kung tutuusin compared dito sa KT9. Kaya sinukat ko na rin yung KT8 at nung naghingi tayo ng stocks ng KT8, napakaganda rin ng kanyang box. Merong signature ni Klay Thompson sa gilid. Tapos sa itaas naman yung letter K. At ang malupit pa dito na ay pwede siya maging high cut or low cut na itutupi pala yan. So may option ka. Para sa mga hindi hiyang sa low cut, pwede mo siyang i-high cut. Sa mga hindi hiyang sa high cut, tupi mo lang, magiging low cut na siya. O diba? Doon pa lang astig na ako. And to be honest, medyo easy decision lang sa akin yung pamimili between KT9 and KT8. Mas nagustuhan ko sa paa ko tong KT8 right off the bat. Pero syempre, ibang usapan pa rin kapag naipanglaro mo na yan pang basketball. Doon mo palang malalaman yan. Ngayon, ang naging problema ko ay nalito naman ako kung alin ang pipiliin ko. Shockwave 5 ba or KT8? Medyo 30 minutes ako nagsukat dito at sinukat ko siya sa kaliwa at kanan para maipag-compare. Gustong gusto ko yung support and cushion talaga nung Shockwave 5. Pero gustong gusto ko naman kapag tumatalon ako yung suspension nito ni KT8 dahil wala nga ako nararamdaman na pressure sa may bandang tuhod ko. Kaya kapag tumatalon ka, anli talon talaga. Iwas injury. Habang ito naman si Shockwave 5 ay good din naman for heavyweight players dahil napakaganda naman ng kanyang support. Mas gusto ko lang talaga yung feeling kapag tumatalon ako dito sa KT8 dahil may suspension siya unlike kay Shockwave 5. Sa sobrang lito ko nga kung alin sa dalawa ang pipiliin ko ay naisipan ko na for the sake of the review ay bilhin na nga itong dalawa para hindi na tayo mamili. Ba parang kanta lang, bilhin dalawa para di ako mamili. Pero actually ito ay for the sake of education dahil gusto ko pang ma-educate yung sarili ko kung alin ba nga ba talaga sa dalawa ang mas sulit. Kaya ipanglalaro na natin siya agad. Ngayon ang una ko na ipanglaro ay yung aking KT8 na so far accurate naman yung aking naranasan na maiiwasan
maiwasan mo na mapuruhan ang tuhod mo kapag palagi kang tumatalon at tumatakbo, lalong-lalo na kung nagre-rebound ka or even nagdadrive ka sa ilalim at kahit mag 3 points ka. Naiwasan talaga na mapuruhan yung tuhod natin. Sa paa ko naman, pinakaramdaman ko kung ano yung pinakamararamdaman kong sasakit sa kanya. Ang medyo sumakit sa akin ay yung may bandang gitna ng paa ko sa inner part. Pero so far, hindi naman ganun sumakit ang paa ko at maganda naman yung kanyang support and caution. Full review ko pa siya pero that's just a quick feedback. Ngayon, hindi ko pa naipanlalaro tong Shockwave 5 kaya make sure naka-follow kayo para mapanood ninyo yung review ko once na meron na. Ang presyo ngayon ng KT8 ay 8,995 pero naka-sale tong colorway na kulay pink kaya mabibili nyo na lang siya sa halagang 7,196 tapos size ko pa. Wala namang problema sa akin yung pink dahil gusto ko talaga magkaroon ng colorway na to dahil in na in ngayon ang kulay na pink tsaka mas pansinin siya sa court. Kaya kung tutusin, mas mura dahil nag-sale itong KT8. Siguro nag-sale siya because of the colorway lang pero that's not a big deal for me dahil gusto ko nga itong pink. Para sa inyo netizens, alin sa mga Anta shoes na ito ang pinakasulit? I-comment nyo naman sa ibaba. Kung gusto nyo mapanood at gawan ko ng full review yung KT8 at saka yung Shockwave 5, comment nyo sa ibaba at make sure naka-follow. Yun lang netizens. Sana nagustuhan ninyo. See you in the next vlog. Bye-bye.